Tingnan natin. Di parang... Uy! Uy! Uy, makachupa! Ang sarap, may lumabas na. Hi mga kachupapis! For today's video, gagawa tayo ng mango peach pie. Meron tayong peach. Siyempre, meron din tayong mango. And meron tayong wrapper. Wrapper lang gagamitin ko. And then, sugar. Ito. And cornstarch. So, samahan nyo ako. Madali lang ito mga kachupa. At bibigyan ko yung aking neighbor. Para matikman naman niya yung mango peach. Favorite ko ito mga kachupa nung nakain ko yata siya first time sa Jollibee. Jollibee ba yun? Tama. Mga kachupa. Jollibee. In-order ko siya mga kachupa. And then, nasarapan ako. And then, na-research ko. Nakagawa na ako na ito mga kachupa nung first vlog ko. Nung nasa Manila pa ako. Kasama ko pa yung mga kaibigan ko. Ngayon, gagawa ako dito sa Amerika. So, anihin natin yung tubig na ito. Itong peach na to, talagyan natin dito yung patas kasi ito yung gagamitin natin mamaya pagka niluto natin yung ating mango peach. Kasi niluluto ito mga kachopa. Hindi maingay ang bahay for today's video dahil walang katao-tao. Kaya na-decide kong mag-vlog for today. So, ayan, bumili lang ako sa Walmart ng isang ganito. Maliit lang mga kachupa kasi konti lang kami rito. Pero kung marami naman, if ever na kumari may mga handaan, siguro yung malaking ganito yung bibilin ko. Pero ngayon, merienda lang ito mga kachupa. At alauna na, saktong-sakto pagka naluto ko to, meron na tayo pang merienda. Ano na tayo ng mangga. So, itong mangga mga kachupa, hihiwain mo lang siya dyan. Maliliit lang yung munggo dito mga kachupa kasi wala siya yung malalaki. Malinis naman yung aking kamay. So, hihin muna natin to. Hiwain muna natin siya lahat bago natin i-ano sa baso. Naalala nyo mga kachupa, ito yung binili kong mangga sa Walmart. Hindi ko alam kung magkano, kalimutan ko na mga kachupa. First time ko itong gagawin, yung ating mangga. Sana medyo matamis yung ating mangga. Iba kasi yung mangga rito. Sa Amerika, iba. Sa Pinas. Sa Pinas medyo masarap. Dito parang iba yung lasa. Sa kasi ako bumili yung mga kachupa sa Walmart. Pero kung sa Asian store, siguro galing yung Asian. Ano mang Asian store? Ang pinagsasabi mo, Winnie? So, meron akong 6 na mangga. Siyempre, kailangan nating damihan kasi yung ating mangga is maliliit lang. Yung iba pa bulok na siya. Pero kung kere bum lang. Hindi natin isasama yung mga bulok. Tapos, ito itabi natin. Baka mamaya malagyan ng mga dumi. So, ito. Hiwa-hiwain lang natin siya ng ganito. Pa-box. Saka natin siya i-ganites. Hala! Sabi niya, may feed ka lagi magluto. Ano? Wala lang manonood sa akin, for failed na lang. Okay lang, makachopa. Nagsisimula pa lang naman ako maging isang asawa. Alam nyo naman, mga kachupa. Nagupit ko kasi na kasi, nahiwa ko kasi yung ang gagawin ko, hindi ko muna hihiwain. Kasi medyo matalas yung ating kutsilyo. Wala, ang hirap naman tanggalin ang balat na to. Mamaya ka na. Kaukubos oras ko sa'yo. So, gantuhin muna natin siya.
Tapos lagyan natin kutsara. Kailangan simutin natin yung mangga kasi medyo mahal ang mangga rin. Sa Pinas, medyo okay pa. Medyo mahal na rin siguro, no? Marami na nagmamahalan talaga ng mga mga pagkain. Ganun talaga ang buhay, mga kachupa. Kaya, maging matalino tayo sa paggastos ng pera. Napunta na naman tayo sa pera. Kami, nasa main, lang tayo nasa peach mango lang tayo. Ba't napunta tayo sa pera, girl? Ano magustuhan nila, no, kachupa? Hindi ko masyado ito tatamisan kasi ayoko na masyadong matamis. Diabetes na ilo. Matamis na yung natin, mga kachupa eh. Yung mango natin, super tamis na niya. Kaya, ang pangit naman ng ito. Hindi makukuha agad yung balat. Ay, naku. Maliit lang kasi, kaya parang ang bilis mapunit nung napupunit agad siya, kachupa. Ito ang nahihirapan ako. Pero pagka malaki sigurong mangga to, mabilis lang po. Ang bango. Ay, ang sarap, girl. Very yummy. Mabilis lang ito, mga kachupa. Tulad yan, yung ingredients natin. Parang gumastos lang yata ako ng $10. $10? Wala pa yatang $10. Kasi yung ganito natin, actually ito lang, at saka itong mango lang yung binili ko. So, itong bulok. Ilagay natin dyan. So, yung can na yan, nasa $2 lang yata. So, 100 pesos. Tapos yung aking wrapper, natira yan nung nag-egg rolls ako. So, tinabi ko pa siya. Yung baboy mo naman gumawa. O kaya mama, kachupa. Baboy rin naman ang kakain. Anyway. Alam ko naman sa inyo na may magchat-chat, may magko-comment na ang na ito gumawa, balatuba, gano'n. Mga kachupa. Okay sana kung binibenta. Kaya lang hindi ko binibenta, mga kachupa. Pinagpa-practicean ko lang para in case na marunong na ako, ibibenta ko na siya. Gano'n. Alam mo, mga kachupa, since nandito na ako sa Amerika, alam mo ang cravings ko na hindi ko makita-kita dito, champurado, taho. Yun, mga cravings ko, mga kachupa. Kasi, di ba sa Pinas, pagka umaga, merong magsasabi, taho, di ba? Dito wala, mga kachupa. Tsaka yung mga tusok-tusok, calamares, fishball, hotdog, halo-halo. Ikaw ang sa sarili mo gagawa. Kaya, ang daming, kaya pagpunta ko talaga ng Pinas, mga kachupa, hindi ko papalagpasin yung mga yan. Dahil ilang taon din ako. At saka yung mga mga kachupa, yung mga tuyo, tinapa, daing, wala akong makita dito. Kaya ayun ang namimiss ko sa Pinas. Magkwentuhan muna tayo habang ginaganto ko pa siya dahil medyo marami-rami ito. Ayoko kasi fast forward kasi pag pinag-fast forward ko, parang hindi mo anong ginawa niya? Anong ginawa? May nilagay yan na hindi natin alam. Ganon, di ba? So ako, mga kachupa, pinapakita ko sa video na ginagawa kong vlog is yung natural talaga, mga kachupa, kung ano yung nilagay mo, anong ginanto mo, ganon. Kasi nga, vlogger na eh, Taray, vlogger is. Sabi ko sa inyo, mga kachupa, pangarap ko lang to dati. Maging vlogger. Tag dito. Hindi ko naman actually pangarap. Kaya lang, mga kachupa, since nung nandito na ako, lagi lang ako nasa bahay. Wala akong kausap lagi. Lagi lang akong antay lang sa asawa, ganun. So sabi ko, gawa kaya ako ng mga vlog. Kasi actually, mga kachupa, gumagawa naman ako ng mga vlog nung nasa Philippines pa ako. Kaya lang yung vlog na yun, mga yun. Hindi ako nagsasalita kasi, ewan ko ba bakit hindi ako nagsasalita. Siguro mahihain pa ngayon, makapal na yung mukha ko. Ganun talaga, mga kachupa, pagka pumupunta ka na ibang bansa, nagiging makapal ang mukha mo. Kung mga wala kang hindi naman sa
masama yung pagiging makapal ang mukha. Yung, ang sinasabi kong makapal ang mukha, yung nalalabas mo yung tunay na ikaw. Kasi, parang napunta ka sa ibang lugar eh. Parang na-realize mo yung buhay na, ay, ganito pala yung buhay sa Amerika. So, sabi ko, magbablog na nga lang talaga ako kaysa mabaliw ako rito. Diba? Kasi, mga kachupa, totoo yan, maraming Pinay na pagpunta dito sa Amerika, hindi nila alam ang gagawin nila kasi wala, naho-homesick sila eh. Pero ano naman, may mga ibang Pinay naman na okay lang din sa kanila, mas gugustuhin nila yung gantong buhay kaysa sa Pinas. Ako rin naman mga kachupa, gugustuhin ko rin naman yung buhay dito sa Amerika dahil nga maganda rin naman talaga. Tulad yung, diba, pagka pupunta kami lalabas kami. Yung, siguro depende yun sa lugar mga kachupa. Kasi yung lugar namin dito sa Wisconsin, wala masyadong traffic. Disiplinado lahat ng mga bumabiyahe. Ay, mga kachupa, malinis ang mga paligid. Hindi nagkakalat yung mga tao. Hindi ka makakakita ng mga pulubi sa labas. Bihirang-bihira ako nakakakita ng mga ganun, mga kachupa dito. Hindi ko naman inaano, kaya lang maganda, masaya talaga sa Pinas. Kung kasama mo ang mga pamilya mo. Pero kung hindi naman, wala rin, hindi rin maganda. Kasi ang reason ko naman, kaya ako naman gusto pumunta ng Pinas is makasama ulit yung mga pamilya ko. Diba? Yun lang naman ang reason. Dahil na naman chika, napunta na naman tayo sa iba-ibang nagluluto lang tayo rito. At chika-chikahan na rin, no? Hindi yung luto lang, basta luto lang. Hindi, magchikahan tayo. Eh, mga kachupa, ang kinagusto ko naman talaga sa Pinas is yung klima natin. Laging summer, tag-ulan. Dito kasi ayoko. Oo, maganda sa, nung first time kong, rito, naanohan ako sa snow, naaaliw ako. Kasi syempre, diba, first time. Pero nung tumagal ako kachupa, sumasakit na yung ulo ko, sumasakit na yung mga katawan ko, naninigas na ako, hindi ko na gusto, pagka maliligo na ako, ayoko na, parang, alam mo yung mga kachupa. So, bilis pa rin pala tayo, nasa Pinas tayo, kasi kahit na may init, may tag-ulan, may wala tayong snow, bilis pa rin tayo, kasi pagka-snow talaga, dahil masakit, sumasakit ang buong katawan mo. Ako, totoo yan, inamin ko mga kachupa. Kasi nung nag-i-snow dito, dahil talagang parang nadidepress yung katawan ko. Hindi sanay. Yung alam mo yung mga kachupa, na pagka ikaw hindi ka sanay, pinanganak ka sa mainit na lugar, pumunta ka sa lugar ng malamig, tulad ng Wisconsin, hindi talaga masasanay yung balat mo, yung pangangatawan mo. Kasi ikaw, binild ka ng Panginoon para sa sa Pinas. Parang gano'n, di ba? So, ako naninibago ako. Kaya sabi ko sa asawa ko, okay naman. Kasi siguro dito nga talaga sila pinanganak. Dito na sila lumaki. Alam na, kabisado na niya. Or, sabi naman ng asawa ko is, lang yan. Yung yung katawan mo na naninibago lang. Kasi nga, kakalipat mo lang, ganyan. So, ayun, naman ako sa asawa ko. Naniniwala naman ako sa asawa ko. Kasi gano'n naman talaga, di ba? Tulad yan, di ba sabi ko sa inyo dati, pagka ako nakakatulog ako sa ibang bahay, hindi ako nakakatulog. Parang namamahay ako. Yun, kaya minsan madalas nagsasuggest yung aking mga kaibigan na doon ako matulog, sleep over, mga ganyan. Hindi talaga ako pumapayag dahil hindi ako nakakatulog. Alam niyo naman ako mga kachupa, tulugin ako. Antukin ako. Kasi iniisip ko pagka hindi ako nakatulog, paano ko mababawi yung tulog ko? Kaya ako, mukha akong bata. Mukha daw akong 13 years old. Sabi ko, okay naman yun kaysa magmukhang matanda, di ba? Pero thank you mga kachupa dahil yung mga sinasabi nyo sa akin na akala nyo, yung asawa ko, tatay ko. Nakakatawa yung mga kachupa. Alam mo, kahit sa namin, sa church namin, pinagkamalan akong anak ng asawa ko. Pero okay lang din. Nakakatuwa. Ang liit naman ng buto niya ito. So, ito na yung last natin.
after neto, ang aanihin natin itong peach. Hiwa-hiwain din natin ng maliliit. Bibihira lang akong gumawa ng ganito mga kachopa kasi yung asawa ko na-addict siya dun sa strawberry pie ng Popeyes. Masarap naman nga naman. Ano yata yung strawberry cheese pie sa Popeyes dito sa ano, meron silang pie. Sabi ko, ipapatikin ko sa iyo yung mango, peach mango ko. Actually, natikman natin ng asawa ko, yung pumunta kami ng Pinas, kumain kami ng Jollibee. Pina-order ko siya ng peach mango. Masarapan din siya. Kaya, sabi ko, papatikiman kita ng peach mango. Sabi niya, okay, gumawa ka nun. Kasi masarap nga naman nung pumunta kami ng Pinas. Yun yung, ano niya, nagustuhan niya sa Jollibee. Iwain natin ng maliliit. Pagpasensyahan niyo na medyo nadugyot tayo. Okay lang yung mga kachuka. Kami lang din naman ang kakain. Tsaka yung kapitbahay namin. Hiwa-hiwain natin. Gawin natin kuchilyo. Nakikita ba ako yun? Ayan. Ayan. So, hiwa-hiwain lang natin. Naalala ko pagka nagaganto ko sa bahay, tuwing sweldo, hindi naman araw-araw mga kachopa kasi matamis to. Minsan lang kasi ayoko na naman magkaroon ng ganung super tamis. Yung asawa ko pumasok, mamaya pang yung oras na ba? 12 pa lang pala. Kala ko launan. Hiwain lang natin siya ng ganyan. Pwede din pahaba yung hiwa. Kahit anong hiwa mga kachopa, wala namang perfect na peach mango. Walang perfect ng peach mango, kaya nasasayan kung Ako naman, kaya naman ako nagbe-vlog is para naman kahit konti. May income naman ako mga kachopa. Hindi naman ako lagi asa sa asawa. Yan, ipaghalo-halo na natin siya dyan. Sabihin, binaboy mo na yan. Ito na yung peach natin. Ang bang ng peach siya. Medyo maasim nga lang. Ganun talaga yung amoy na ito, no? Pahabarin natin, hiwain. Para pag nilagay natin sa wrapper later, masarap. Tsaka mabilis lang siya. Kasi pagka dinurog mo ng todo, mga kachopa, tapos nilagay mo siya sa wrapper, mababasa yung wrapper mo. Parang mahihirapan kang ibalot. Hiwain lang muna natin to. And then after kong hiwain to, lutuin na natin para yung ating mangga at saka peach ay magsama-sama siya. Lagay na tayo ng asukal. Sukatin natin ang asukal. So, lagyan lang natin siya ng 1, 2, 3 tablespoon. And then, ilagay natin to ng konti. And then, halo-haloin natin. Mamaya na natin lagay yung cornstarch. And then, ilagay na natin siya sa kalan. Pakuluan mo lang siya ng ganyan hanggang matunaw yung sugar niya. And then, saka natin lagyan ng cornstarch later. Lagyan natin ng konting asin. Para may lasa naman kahit konti. Halo-haloin lang natin siya. Ang ganire. Uy, ang sarap niya mga kachupapis. Pagka ang peach at mango pinagsama, ay, ang bango-bango. Kuluan lang natin siya dyan. So, ayan na siya mga kachupa. Kumukulo na siya. Panahon na para ilagay ang cornstarch. Hindi ko siya masyadong dinurog mga kachopa kasi gusto ko pagka kinain ko yung peach and mango, gusto ko buo pa rin siya doon sa
loob ng ating wrapper. So, tara, maglagay muna tayo ng cornstarch. So, kinuha ko lang to. And then, kuha tayo dito ng kutsara. Bakit meron tong ganito? Teka nga, kasi merong basa sa kutsaraan. Baka mamaya ano yung ating ano dyan, wala namang basa. So, ayan, pinunasan ko muna. So, maglagay tayo ng cornstarch dito. Ito yung gamit natin cornstarch. Buti may cornstarch pa ako kasi mabilis akong mauubusan minsan ng cornstarch. Dahil lagi ko siyang ginagamit sa pagluluto. Minsan, pagka nag-fried chicken, ito yung gamit ko. So, bibili din naman ulit ako ng cornstarch. Lagay lang tayo ng konting tubig. And then, i-mix muna natin siya bago natin siya ilagay dun sa mainit para hindi siya nagbubulo. Diba? Alam nyo mga kachupa, nung hindi ko pa alam to, nilagay ko ba naman yung cornstarch mismo dun sa ano? Kaya ang nangyari mga kachupa, yung cornstarch na muumuo. Yung pala dapat pala munang tutunawin muna siya sa tubig. Pero at least, yung yan, sinasabi ko sa inyo, your experience makes you perfect. So, lahat ng mga experience ko sa buhay, siguro, kaya ako na-experience yun para matutunan ko, diba? So, ayan. Lagay na natin siya doon. O, diba, lumapot siya agad. Para yung katas niya hindi masyadong marami. O, diba? Malapot na siya agad, diba? Maglalapot pa yan. Antay niya lang. Kailangan malapot talaga para pag nilagay natin sa wrapper, hindi siya basang-basa at yung wrapper hindi nasisira. Ang bango mga kachupapis! Alam mo kung nasa Pinas lang ako, for sure. Hindi pa to balot, ubus na. Kasi yung mga pamangkin ko, mahilig siyang matatamis. Alam mo na, pagkabata, mahilig sila sa matatamis. Tikman natin. Uy, ang sarap. Pagka mango talaga ang inaano mo, at saka peach, masarap talaga siya. So, after neto, palamigin lang natin siya. So, ayun lang yung ginamit ko mga kachupa. Mango, peach, sugar, cornstarch, wrapper, at saka konting asin. Yun lang. Yun lang yung ating ingredients. Bango nyo mga kachupa. Naku, pagka binuksan ko yung aking bintana, mangangamoy labas ko. Mangangamoy sa labas ko. Naalala ko kasi yung nagluto ko nito, nangangamoy. Malilamnam kasi ito pagka niluto mga kachupa kasi meron siyang tamis. Kasi yung mango mo, niluto mo, kaya amoy na amoy. Ang sarap niya na, mga kachupa. Patayin ko na. And then palamigin lang natin siya yan. Basan ko lang yung kamay ko. So, ibalik ko na itong mga to dahil ito hindi ko naman kailangan. Kailangan ko lang ang pambalot at saka yung ating mango peach. Yan, mga kachupapis, oh. Ang sarap. Favorite ko to, mga kachupa. Sabi ko nga sa'yo, na-addict ako na ito sa Jollibee. Balik ako sa Jollibee dahil lang dito sa peach mango. Pero at least kaya ko na siya, marunong na akong gumawa. Hindi na ako babalik doon. So anyway, mga kachupa, palamigin lang natin to. Hindi siya masyadong ganun katamis kasi 3 tablespoon lang yung sugar na nilagay ko. At saka, matamis naman na yung mango, kaya hindi ko masyadong tinamisan pa. And then yung peach, matamis din. Yung sabaw ng peach, matamis na rin. Kaya hindi ko na dinamihan ng sugar. Yung iba kasi dinadamihan ng sugar. Ayoko ng marami sugar. So, hindi siya ganun masyadong matamis. Pero yung matitikman mong tamis dito is yung mangga na pinaghalo-halo mo. Peach mango.
Kahit matanda, pwede kumain nito. Kunwari, mama ko kasi may diabetes. Kung ang mama ko kakain nito, hindi ko na siguro lalagyan ng sugar. Kasi yung mango mga ka-chupa, matamis na. Diba? Hindi nga, actually yung ang nanay ko, lagi ko sinasabihan na wag nang kumain ng mangga. Kasi ang mangga talaga, matamis na talaga. Kaya sabi ko, ang kainin niya lagi, avocado, cucumber. Yung mga alam niyo mga ka-chupa, yung walang sugar pagka kinain. Kasi nga yung sugar niya medyo mataas. Kaya nag-i-insulin ng nanay ko. Kaya hindi siya pwede sa ganito. Kaya alam mo mga ka-chupa, feeling ko yung nanay ko kaya nagkaroon ng diabetes siya. Kasi naalala ko nung bata ako, lagi siyang nakain ng may soft drinks. Minsan sabi niya sa akin, hindi daw siya makakain ng walang soft drinks. Kaya sabi ko, nakaka-addict talaga yung soft drinks, no, ka-chupa. Kaya nung bata pa ako, simula nung bata ako, tinatak ko na talaga sa utak ko na hindi ako magsa-soft drinks dahil na-addict ang nanay ko. Ayoko ma-addict ako. Kasi alam ko talaga, para siyang may cocaine daw na ingredients na nakaka-addict talaga. Eh, ang paborito pa naman ng nanay ko is RC. Everyday yan, mga ka-chupa, walang humpay. Kung baga kakain kami ng tanghalian, kailangan may RC sa lamesa bago kami kumain. Pero nung napagtanto ko yung mga ka-chupa, kasi itong nag-edad na yung nanay ko ng 60, doon na lumabas yung mga sintomas. Kaya kayo mga ka-chupa, kung alam yung may mga nanay kayo, mahal na mahal yung nanay nyo. Kasi ako mga ka-chupa, hindi ko alam eh. Wala akong alam sa mga ganyan. Ito lang, nagkaroon ako ng isip nung nag-college na ako. Ganyan. Kaya ako inano ko na talaga, inabatang ko na yung aking sarili na hindi talaga ako dapat ma-addict sa soft drinks. Tsaka sa mga ganto-gantong ano, bibihira lang naman ako maganto. At saka hindi ako pala ano, kaya gusto ko laging tubig lang. Yung asawa ko, inaano ko, hinihinay-hinay ko. Kasi ayoko rin siya nagkakasakit. Siyempre, asawa mo, mahal mo, hindi mo alam kung anong hanggang kailan ng buhay niyan. Or ayaw mo rin naman magkaroon ng sakit yung asawa mo kasi ikaw rin ang laging ng asikaso niyan. So, ayaw yung ka-chupa, habang bata pa, inaalagaan ko na. Inaano ko na yun. Kung nari magagalit ako, pagka may kulay yung inaano niya, yung iniinom niya. Wala ako ka-chupa na ano lang ako kasi yun nga, parang akong napobia sa nanay ko na nagkaroon siya ng diabetes. Kasi ang diabetes medyo mahal mga ka-chupa. Buti na lang yung boss ng amo ko ang nagsasagot sa kanyang insulin. Kaya I'm so happy and blessed na merong boss ang mama ko ng ganun. Eh, ang boss naman ng mama ko is doktor. Pero doktor siya sa mga mga mata, mga ka-chupa. Pero ano niyo naman, mga ka-chupa, I'm so blessed na meron nakatagpo siya ng mabait na amo. Na may care din sa kanya, di ba? So, palamigin lang natin itong mga ka-chupa. Kaya, yun, every time na nung nagkaroon kami ng, tulad niya, lagi na tayo nag-Facebook, nag-scroll sa Facebook. May nakita kasi ako nung time na yon na yung soft drinks, ginagawang panlinis. Kaya sabi ko, panlinis pala yung soft drinks, mga ka-chupa. Ano yung panlinis sa mga lababo, yung mga ganun. Kaya sabi ko, hindi na talaga, minsan na lang talaga ako umiinom ng soft drinks in case na na kunwari na 1 buwan, or 2 buwan, or 3 buwan, hindi na ako nakakainom ng soft drinks. Bihira lang talaga. Pero itong asawa ko, inaano ko nga. Kunwari, galit-galitan, para hindi makainom ng soft drinks. Kasi dito sa Amerika, mga ka-chupa, kada kain mo sa labas, meron silang soft drinks na kasama. Nakamil na ba, mga ka-chupa? Parang ginagawa na nilang tubig yung Sabi ko, hindi pa pwede yan. Maiikli buhay mo dyan. Ginanong ko na siya. Kasi alam mo naman, ang aking utak, ang aking experience, ang aking, nasa akin, na ako, parang nagkaroon ako ng phobia, nagkaroon ako ng advantage na yung utak ko kasi nga sa mga experience ko sa nanay ko, ganyan. Alam mo mga ka-chupa, nung nagkaroon ng diabetes yung nanay ko, hindi ko pa nga tanggap nun eh. Kasi ang isip ko pagka nagkaroon ng sugat ang nanay ko, naku baka mamaya putulin, gano'n. Kaya ingat na ingat ako sa nanay ko mga ka-chupa. Kaya hanggat maaari, lagi ko sinasabihan ng nanay ko lagi maglakad. Kung kaya naman niya maglakad, go. Habang nakakalakad siya kasi, di ba mga 63 na yata yung nanay ko mga ka-chupa. Ilang years na siyang nag-i-insulin.
Kaya naaano ko sa kanya na tag dito. 5 years na yata siyang gi-insulin, mga ka-chupa. Matagal na, mga ka-chupa. Simula nung tawag dito, na COVID pa yung nanay ko. Kaya takot na takot ako. Lagi ako nagdadasal ng Lord. Lagi mong gabayan ng aking nanay. Kaya yun. Yun lang ang aking ang nanay ko kasi laging nakain din ng kanin. Marami siyang magkanin. Marami siyang magkanin kaysa sa ulam. Kaya sabi ko, palitan, i-change mo. Kailangan marami kang maggulay kaysa sa mga kanin. Kasi yun, tulad nga niyan, ngayon ang kanin niya is brown rice na rin. Diba? Kasi kailangan nating gabayan yung ating kalusugan, lalo na't hindi naman tayo pabata. Patanda na tayo. Kaya hanggat maaari, mga ka-chupa, kahit kayo, kahit may pera kayo, huwag kayo masyado laging bili ng bili. Tulad namin, mga ka-chupa. Inaabatan ko hanggat maaari sa isang linggo, meron kaming fasting ng asawa ko. Para yung lahat ng kinain namin ng 6 days, natutunaw siya, naaalis siya, nare-release siya. Yung kumbaga parang meron kaming fasting in 1 day. Gusto ko nga i-goal yun, mga ka-chupa, kasi minsan, diba, minsan nagsasalad na lang kami. Minsan hindi na rin kami nag-aalmusal. Gusto ko i-goal yun, mga ka-chupa, kasi alam mga ka-chupa, pag nagbabasa ng Bible, yun na parang nagagaya na namin. Tulad yun yung sa Moses, diba? Sabi nga ng sa Moses, Genesis yata yun. O Moses. Kalimutan ko na. Exodus! Yun. Basa kayo mga ka-chupa ng Bible sa Exodus. Meron 10 commandments doon na binaba ni Moses. Yun, basa kayo mga ka-chupa. Kasi minsan, pag hindi tayo nakakapagbasa ng Bible, wala tayong alam. Diba? Kaya ang goal ko, sinasabi ko sa asawa ko, sana kahit in 6 days, kainin na natin lahat ng gusto natin. Basta in 1 day, makapag, fasting sa isang linggo. Yun ang gusto ko i-goal, mga ka-chupa. Para naman yung asawa ko, kahit matanda, fit pa rin siya, diba? Yung asawa ko, kahit ganun ng age, diba? Minsan pagkakamalang kaming magtatay, pero okay lang. At least ang aking asawa, healthy, malakas, masayahin, ganun. Hindi siya magagalitin, hindi siya high blood. Alam mo mga ka-chupa, okay yung niya, yung pagdumi niya. Kaya, ba't na tayo nag-uusap mga ganyan? Tapos ang kakainin natin ito. Kaya kayo mga ka-chupa, i-goal na namin this year. Sana namin, no? Sana makayanan namin. O mamaya hanggang salita lang ako, pero sana nga, sana talaga. So, palamigin lang natin. Medyo mahaba na naman tayo. Nagluto lang naman ako ng ganito. Ayan, pag nilagay mo siya sa ay, very yummy, mga ka-chupa. Pag nilagay natin siya sa wrapper, hindi na malulusaw yung ating wrapper. Palamigin pa natin ng konti. Kasi medyo mainit-init pa. So, balikan ko kayo later pagka malamig na to. Mga ka-chupa, malamig na yung ating mango gray. Bakit yung mango gray? Peach mango. Isalin lang natin siya dito. Kasi itong kalderong to, ay kawaling to, pagpipirutuhan ko mamaya. So, magbalot na tayo mga ka-chupa. Hugasan ko lang to later. So, ito yung ating wrapper, mga ka-chupa. And dito natin siya ilalagay. Magbabalot na tayo. Ano na to mga ka-chupa, na tanggal-tanggal na to. Ang kailangan na lang natin is tubig. Tubig na lang ang pang natin. Dapat mga ka-chupa, pwede rin kayong gumamit ng tinapay, like gardenia, kahit anong klaseng tinapay. Tatanggalin nyo lang yung dulo nun, yung mga, yung mga dulo-dulo ng tinapay para maipipi nyo siya. Kaya lang mga ka-chupa, yung akin kasi, okay na yung ganyan. Wala kasi kaming tinapay na nabili. At saka meron naman tayong wrapper. So, ganito lang po yung pagbabalo. Medyo mahaba na yung ating vlog. Ay, kita mo dyan. So, ganito. Kukuha ka lang ng ganes. Nakaka-excite magbalot mga ka-chupa. Hindi mo alam kung anong lasa. Pero mga ka-chupa, tinikman ko naman siya kanina. Hindi naman siya ganun katamis. So, ganyan.
Ulitin mo lang siya ng ganyan. Ayan. Para lang tayo nagbabalot ng Shanghai. Ganun. Ayan. Hello! Dodoblehin ko ito mga ka-chupa. Kasi malantoy. Bablehin natin. Ayun ang sinasabi ko pagka masyadong creamy yung ano. Hindi ko na kasi siya na-drain mga ka-chupa para pagka prito ko at pagkabukas ko na ito, eh meron siyang sarsa sa loob. Hindi naman siya yung super dry. So dalawang ano yung ginawa ko para maganda naman yung ating pagkabalo. So ayan mga ka-chupa. Okay, pay na tayo. Ilagay natin siya rito. So ganun lang. Ulitin mo lang ulit. Nakakatawa. Sana masarapan din yung aking mga neighbor. Para pagka nasarapan sila, order na lang sila sa akin. Ginawang business na mga ka-chupa. Hindi siya pwedeng isang balot lang. Kasi marami siya eh, oh. Naglalantoy siya, ka-chupa. Kaya dadalawahin ko. Buti na lang marami akong wrapper. Meron pa akong wrapper sa loob ng rep. Buti na lang talaga bumili ako kahapon. Kasi kung hindi, tsaka maganda naman yung ating wrapper. So, ayan. Pagka pinrito mo yan, for sure, walang tagas. Hindi siya mabubutas dahil dalawang wrapper yung ginawa natin. So, ganun lang. Ulit-ulitin mo lang ulit. I-try muna natin tong tatlo. Tignan natin kung masarap ba. Hugasan ko lang yung kaldero. And then, magprito na tayo. So, maglagay tayo ng mantika rito. Ako wala lang ng mantika. So, inubos ko na mga ka-chupa kasi kailangan nakalubog siya sa mantika. Para hindi nasusunog. And then, painitin lang natin yung mantika. And then, ilalagay na natin tong ating peach mango pie. And then after naman natin itong iprito, ilalagay naman natin siya rito sa strainer para matuloy yung mantika niya. And then saka natin siya titikman kung okay ba bago natin balutin. No, ka-chupa. Tama ba ako? Ang bango, ka-chupa. Makakagutom. Haba ng ating mga ka-chupa, ang haba na lagi ng aking vlog dahil madaldal po ako. Ang dami na pinagtsakahan eh. Magluluto lang naman namin ko pa eh. Ang dami na punta sa diabetes. Ang dami na yun mga ka-chupa. O na at least kapag tsikahan tayo, di ba? Kaya thank you mga ka-chupa for always watching this vlog. Lagi na lang kayong nanonood sa akin. Alam ko, feeling ko, hindi naman kayo nanonood para dito sa mango pie na to. Nanonood kayo dahil sa mga chika-chika ko, no? Painitin lang natin siya. Ito mga ka-chupa, kahapon nagluto ako ng tonkatsu. Perfect naman mga ka-chupa. May mga konting diferensya, mga ganun. Pero okay naman. I-upload ko rin yung mini vlog. Kasi nagmi-mini vlog na ako para okay din, di ba? Makilala tayo ng mas marami. At magkaroon tayo ng mas malaking kitaan. Di ba? Mukhang pera ko talaga sabi sa akin. Mainit na yata. Inaampo para hindi na masyadong masunog. Lagay na natin mga ka-chupa. Yes! Tatlo na agad. Uy! Yung mga ka-chupa, I'm so happy. Sana masarap ang kalabasa. Para pwede ko siya ibenta. Ako maglalako-lako ko dyan sa labas, ha? Peach mango po kayo dyan. Hindi. Wala namang ganun dito, mga ka-chupa. Pero, kung masarap, syempre, bibigyan ko rin yung ating kapitbahay.
Para naman makatikim sila ng mga Filipino delicacy. Kasi yung aking mga kapitbahay, tulad ng isa kong kapitbahay dito, America. Tapos ito naman, nasa tapat ng bahay namin is American din. Kasi ito lang yung buong dito, at saka kami, at saka yung... Ay, ano kami? Mong ka rin. Hindi, yung asawa ko mong, at saka yung isang kapitbahay namin dito mong. Kaya lang, hindi naman kami ganun masyadong ka-close. Feeling ko mas ka-close ko pa yung itong kapitbahay namin isa. Kaya, hindi, huwag natin masyadong sunugin yung ating wrapper. Para masarap naman siya mong kachupa. Pero kachupa, gusto ko i-try yung tinapay rin. Kasi parang feeling ko mas masarap yung tinapay. Pagka nilagay mo yung tinapay ang ginamit mo instead of wrapper. Parang feeling ko mas masarap yun. Kasi may mga itlog siya. Pero ito muna, try muna natin mga kachupa. Kasi ito yung na-try ko nung unang-una. Andun pa ako sa Pinas. Masarap naman mga kachupa. So, hinaan lang natin yung apoy pagka magluluto tayo para hindi masyadong masunog ang wrapper. Okay na to mga kachupa. Kasi luto maganda yung yung mango natin. So, ang niluto lang talaga natin is yung wrapper. Ayan. So, palamigin lang natin bago natin kainin. Marami tayong ekek sa buhay ng kachupa. Ang init. Ipapakita ko rin sa inyo kung anong itsura ng asawa ko. Kung maaabutan niya to. Or hindi na maaabutan dahil super ubos na. Palamigin lang natin siya. Bago tayo magbalot ulit. Tikman muna natin to bago tayo magbalot. Kasi baka mamaya hindi yung lasa niya iba sa gusto natin. Di ba? Pero ayun nga mga kachupa, hindi ko naman ina-achieve yung super perfect. Dahil hindi ko naman ito pang benta. Pang merienda lang po. So, ayun na mga kachupa. Antayin ko lang tong kumulo. Ay, ang kumulo. Antayin ko lang tong lumamig. Baka kumulo yung ulo nyo. Baka kumulo na yung ulo nyo. Sa haba-haba na ng video to. So, mga kachupa, medyo malamig na siya. So, tingnan natin. Di parang... Uy! Uy! Uy, mga kachupa! Ang sarap, may lumabas na. So, ganun mga kachupa, ang technique is huwag nyo masyadong durugin yung mango and peach. Kasi pagka dinurog mo siya, pagbukas mo nito, matutulo siya sa kamay mo. So, maganda, pagka kinain mo siya, may mga buo-buo siya para mas masarap. Walang sinabi yung Jollibee. Pero, so, gagawa na ako. Babalutin ko na yung iba. Masarap siya mga kachupa. Hindi siya masyadong ganong katamis. Ang sarap. Feeling ko mauubos ko agad ito ng wala pa isang minuto. Napasayaw kayo, no? Pagandong ka. Sobrang sarap.
Very yummy niya mga kachupa. So, babalot mga kachupa, ha? Mga kachupa, nandito na yung asawa ko. Papatikin ko sa kanya yung... B! Try this one. It's a peach mango. Peach mango? Mm. Well, we'll see. It's not so sweet though. I didn't put a lot of sugar. It's probably better you don't put a lot of sugar. Yeah. It's okay. Like it? It's new. Never tried before. You tried that in the Egg roll. Jollibee. You Yeah, forgot? That's not the same thing. In the Jollibee, they don't use egg roll wrappers. They have like a pie crust. Yeah. I Yeah, tried. that's different. Like it? Okay, So, ayun mga I'll kachupa, eat it. gusto niya. I'll take it. Gustuhan niya. And then, meron kaming nakagawa ako ng marami. We have a lot. You made a lot? Yeah, so next time we have a lot. Okay. So, nakagawa ako ng mga 13, 14 pieces, mga mga kachupa. Good. So, yun lang mga kachupa. Thank you for watching. God bless!